na anong ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Para sa bayan. Okay, pag-usapan natin. Naka 6 years si Pangulong Duterte. Ang daming nagawang infrastructure project. Itong Marcos na ito, matatapos ng term, wala pa akong narinig na project. Puro pagnanakaw ang ginawa. Tangina naman itong gobyerno. Sa totoo lang ha, yung hindi nakakalam, ako ay galing sa Marcos. Loyalist ako ng Marcos. 6 million ang aking tinulong. Ha? 6 million ang tinulong ko na butante. Pero pagdating ng 2024, April 9, kami ni Captain Dado, humiwalay kami. Kasi tinarantado niya ang Pilipino. Hindi lang kami ang tinarantado niya. Pilipino! Dinakawan niya Pilipino. Ang Marcos ay nagiganti sa mga mamayang Pilipino. Yun ang katotohanan. Utang na loob ko ang pagkatingente ko, pagka-officer sa Armed Forces. Dahil pinag-aral ako ng Marcos. Pero hindi ibig sabihin na pinag-aral ako ay naging utang na loob ko. Utang na loob ko. Pero yung mapagsamantala niyang Pilipino, hindi po pwede sa akin yan. Ha? Hindi po pwede sa akin. Kamatayan ko lang ang pwedeng pagpabago sa isip ko. Ha? Kamatayan ko lang. Kaya nananawagan ako sa Armed Forces. Imulat niyo ang mata ninyo. Philippine National Police, imulat niyo ang mata ninyo. Huwag kayong magiging bulag-bulagan sa nangyayari sa ating bansa. Okay, salamat. I-front ko Sir, sir, ano yung naramdaman mo, sir? Sir, nakadada ko doon. I-front ko lang. Attorney Garing. sir, isa lang, sir. Ay, ito. Ito, kasama ko sa Marcos. KBL ito, leader ng KBL. KBL ha? KBL. Ipaliwala mo yung KBL para ikaw na bahala. Actually, ang KBL Pilipinas, hindi ito yung KBL party ni Marcos. Ang ibig sabihin ng KBL, kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas, Organization Incorporated, ito ay anti-corruption na organization. Kaya tayo din dito, sumusuporta tayo sa grupo na ito para puksain, pahintuin na ang corruption dito sa Pilipinas dahil tayo ay lubog na dito sa bansa nating Pilipinas. Kaya dapat mawala na ang korupsyon. Tanggalin na natin ang mga politiko na nagsasamantala sa ating kaban ng bayan. Dahil ang daming mga kababayan natin ang naghihirap dahil sa kanilang kagagawan. Tingnan ninyo, pagdating doon sa mga healthcare, ang daming mga Pilipino ang hindi nakaka-avail nito dahil pumunta lang sa bulsa ng mga politikong ito. Thank you. Doon daw tayo. Kabila tayo. Arriba. Lods, ang ayon, Lods. Magandang umaga po. Magandang tanghali na pala. Dito sa kabila iba. Okay. Para makita. Dito sa kabila yung iba. Para makita yan. Brother. Ito para makita. Sige na kuya. Dito daw tayo, ma'am. Ate Sandin ka. Wait. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay mga taga-United People's Initiative. Kami po ay nagpunta dito sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas upang makiusap sa Honorable Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Ang aming pong pasimuno, pasumamo
respectful appeal for resolution of pending national cases. To the Honorable Justices of the Supreme Court, we respectfully write as concerned Filipino citizens who sincerely care about the welfare of our republic and the stability of our democratic institutions. At present, there are several pending cases before the Supreme Court that carry deep and far-reaching implications for our country. Matters involving national budget, the electoral system, constitutional processes, and other significant national concerns. Among these are, ito po yung mga pending na cases na pinapakiusap namin, sana po ay masolusyonan, marisolba sa lalong madaling panahon. Rodrigo Roa Duterte Ronald De La Rosa versus Honorable Lucas Bersamin. Case number GR number 278747. Isidro Tong Ungap versus House of Representatives. Ito po yung tungkol sa 2025 General Appropriations Act. Case number 277975. Veronica Duterte versus Nicolas Torre III for kidnapping former President Rodrigo Roa Duterte. Case number GR number 278768. Attorney Israelito Torion versus Comelec and MRU. GR number 279246. Sara Duterte versus House of Representatives. Yung alleged siyang impeachment po, case number GR 278353 at yung pong kaso na pinay ni General Eliseo Rio versus the Comelec and Smartmatic, GR number 263838. We fully recognize the weight of your responsibility and the need to carefully deliberate on each matter in accordance with the Constitution and existing laws. Nevertheless, we respectfully appeal for a prompt, clear, and just resolution of these cases. The trust of the people in our institutions rests upon transparency, accountability, and timely issuance of decisions. This is not an attempt to dictate to the court, but rather a sincere appeal from citizens who place their hope in independence, integrity, and stability of the judiciary. It is the prayer and aspiration of many Filipinos that justice prevails and that the Constitution remains the firm foundation of our nation. Thank you for your continued services to the Filipino people. Respectfully, Attorney Melchor Magdamo, UPI Legal Counsel. Maraming salamat po sa inyo. Ipapile po namin ito ngayon. Kung meron po kayong tanong, babalik po kami dito. Pagka-file, we will be ready to answer questions. Maraming salamat po. So, yung mga kababayan, nandito tayo ngayon.